Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Huminto ako rito para basahin ko yung message. Kasi bago ako umalis dun sa last pick up ko, nag-send ako ng message kung ano yung hiningi ko, yung informasyon ng second load ko. Ngayon mga kapatid, may mahalagang isi-share ako sa inyo na mga mahalagang bagay ito mga kapatid, na ito karamihan hindi pinag-uusapan sa orientation nyo kung sakaling mapasok man kayo sa ganitong trabaho. Karamihan ang pinag-uusapan sa orientation mga kapatid yung plan, kung saan kayo unang hihinto, kasi over the road yung talagang papasukin nyo sa una talaga. Bibihira lang na ma-hired kayo sa local. Talagang dadaan kayo sa OTR kahit sa ang state kayo pupunta. Kaya ang mahalaga dun yung plan, saka yung paano kayo pumick up, kung paano delivery. Yan ang mga pag-aaralan dyan, karamihan sa orientation na yan. Itong pag-uusapan natin, may malaking bagay ito sa inyo, kaya samahan nyo ako mga kapatid. Pero bago ang lahat, like lang at subscribe kung pwede. Sige mga kapatid, at habang tumatakbo tayo, pag-uusapan natin yung bagay na yan. Ang una nating pag-uusapan mga kapatid, yung roles ng kumpanya. May iba napakahigpit, pero karamihan mahigpit sila mga kabrad sa attendance. Kasi kung tinanggap mo na yung load na naka-assign sa'yo, tapos tatawag ka kinabukasan na hindi ka makakapasok, hindi maganda. Yan ang number 1, yung attendance mga kapatid. Pangalawa, itong video to mga kapatid, ito, yan video yan, in and out yan mga kapatid. Kita ka habang nagdadrive, kita rin yung nasa harapan mo. Kaya kung sakaling gusto nyong magbawas o umihi, wag kayong iihi dyan sa gulong, dahil kita kayo dyan kabrad. Saka mamaya kagatin pa ng rakon yan. Minsan pag hinto mo may tatakbong rakon dyan. Pag kinagat ng rakon yan, paano mong pag-uwi mo sa bahay mo, paano mong ipapaliwanag kay misis mo yan? Kulang na, hindi na kompleto. Pangalawa mga kabrad, itong yung pag titext mo, hindi pipili yan mga kabrad. Kailangan hihinto ka muna, dahil makakat ka na mga kabrad, pupula yan. Pag pumula yan, pag uwi mo, makaka-receive ka ng message na kailangan mong pumunta sa opisina, kakausapin ka. Yung ibang kumpanya hindi naman pare-parehas. Yung iba mahigpit dyan talaga, papahired ka talaga pag mga ilang beses ka lang nakat dyan. Pangalawa mga brad, yung pagpipreno mo, kailangan hindi delay. Kasi pag delay ka, tutok ka ng tutok, siyempre mababangga pa nga, mapapalakas yung preno mo. Kailangan smooth lang, dahan-dahan lang lagi ang preno. Gagamit ka ng engine brake, katulad dito, halos hindi na ako gumagamit ng preno. Pag pababa, gagamit ka ng engine brake. Pero pagka hindi naman masyado, okay lang yan. Pipitik-pitik ka lang ng preno mo. Smooth lang kailangan ng preno, hindi bigla. Kasi pag bumigla ka ng preno mga brad, mahigpit sila dyan. Pag lagi mong ginagawa dyan, ipapired ka lang nila, dahil pupula ng pupula din yan. Tatawagin ka rin sa opisina. Pangalawa, yung mga brad, yung distance, following distance. Dito sa local okay rito, depende yan sa rules ng kumpanya kung ano yung rules talaga na. Minsan kasi hindi mo alam
malalaman mo na lang pagsasabihan ka. Maganda yung alam mo na ngayon mga brad. Kaya pwede mo tanungin kung hindi nila pinaliwanag sa orientation nila. Pwede mo tanungin kung ano yung following distance na rules ng nila. Sa amin dito siguro yung guwit-guwit na yun mga brad. Sa local yung guwit-guwit na yan, yung mga 5 niya siguro okay ng distance o kaya 4 second na tinatawag. Yung iba 6, 5, 7, may 8 pa nga siguro pag over the road niya masyado na malayo, pero yun ang rules nila, paano susunod ka talaga ron para iniiwasan yung pamembreno mo ng bigla mga brad. Kaya kailangan talaga yung following distance, importante yan. Iba kasi yung bibihira kasi mga brad yung mahayat kayo kagad ng lupa. Kaya maliban lang kung talagang kilala kayo ng may-ari ng isang kumpanya o yung maliit lang na kumpanya na kilala kayo, dadaan kayo ng OTR. Kaya kailangan malaman nyo talaga ang mga rules nila, protocol nila. Siyempre katulad ng OTR kayo, hindi naman kasi may iwasan na hindi kayo maiihi mga brad Talagang may time na hindi mo dapat tiisin yan dahil makakasakit ka pag tiniis mo yan. Hindi maiwasan talaga. Kaso iwasan niya yung front na yan mga brad, yung gulong na yan dyan. Karamihan kasing driver nakikita ko dyan umiihi sa gulong. Kita ka dyan brad. Kaya iiwasan nyo yan. Saka dyan sa itong pagdadrive mo, lahat kita ka dyan mga brad, yung half body mo, half body kita. Kaya kung kamot ka ng kamot, kita ka dyan. Yan lang ang mahirap sa marami ako na balitaan na mga driver na na-fire sa mga ganyang bagay. Kasi nagre-read yan mga brad yung kahit dyan sa lane na yan, pagka palagi mo nasasagasaan yung lane na yan, magre-read din yan mga brad. Pero hindi naman sila masyadong mahigpit dyan sa ganyang nag-i-step. Kung sa basketball i-stepping, hindi naman sila, alam nila na medyo may kaliitan kasi ang lane dito Tsaka mag-iingay yan mga brad pagka na-stepping ka dyan sa guhit na yan. Kaya ako kailangan muna akong huminto ron. Kaya tayo huminto ron dahil para lang basahin ko yung response nila. Ngayon sinina nila, nabasa ko na kung saan yung info ng second load ko nakuha ko na. Ganun lang yan mga brad. Bakit mo naman babasahin pa habang nagdadrive? Bakit ka naman magtitik habang nagdadrive? Pwede ka naman huminto. Ganda ng panahon ngayon dito mga brad Doon tayo sa tayo huminto nun sa Temecula, ang tinatawag San Diego Temecula. Yun yung hinintuan natin. Ito sakop pa rin to, pero malapit na tayo umexit dito. 215 tayo north, daan na naman tayo ng Perez. I-drop lang natin tong load na to at kukuha tayo ng empty. Diretso na naman tayo ng NRT. Ganun lang ang load natin ngayon. Dapat Friday ko ngayon, pero tinawagan ako na may pasok daw ako bukas. Kailangan sayang din dahil pag dito sa kumpanya to, magandang kumpanya to mga brad. Kaya trabahoan ko dito pagka nagtrabaho ka ng nagdagdag na sila mga brad. Yung pag nagtrabaho ka ng
extra day, bale ang makukuha mo na 150 na. Pumasok ka lang may 150 ka na kaagad, plus yung hours mo pa. Kaya hindi ko na tinanggihan bibihira lang yan. Habang busy, di gawin natin. Kasi dito mga brad, kung nasunod mo yung following distance mga brad, hindi mo naman kailangan mamreno ng bigla May time ka para pamemreno mo madali, para dalian mo. May time ka para mabagal ang pamembreno mo. Smooth lang ang pamembreno, hindi bigla. Kasi once na napreno mo yan, bigla mo lang ng konti, magre-rate yan mga brad. Point ka dyan, tatawagin ka brad sa opisina, pa-warningan ka na naman. Pag palagi mong mayagawa 3 beses, 4 na beses, tatanggalin ka mga brad. Marami na akong mga nabalitaan na tinanggal sa bagay na yan. Kaya mahalaga yung following distance. Kaya maririnig nyo lang mga brad sa orientation nyo itong tuturuan kayo kung paano gumamit itong tablet. Yung mga safety. Yung iba tuturo naman halos lahat. Pero yung madalian dito, nung pumasok ako rito hindi ko na narinig yung mga ganyang bagay. Ay hinahit ka agad ako. Antimano nung tinest drive ako, nung makapasa ako solo na agad ako. Binigay kagad sa akin ng truck, trabaho na kagad. Ganun ako rin, ganun ang pag-hard sa akin dito. Nalaman ko na lang yung ibang mga roles, nalaman ko na lang yung kinakausap na ako. Minsan nagawa ko na hindi ko alam. Kaya ako sinasabi sa inyo yan dahil para alam nyo na maingatan nyo ang trabaho nyo. Mahirap kasi yung backfired mga kabrad, napakahirap nyan. Mahirap kayong matanggap pag-a-apply ulit. Pero pag nag-quit kayo, quit, hindi nyo nagustuhan, hindi kayo kumikita ng maganda, naghanap kayo ngayon ng medyo maganda-gandang kita at mayroon nag-hard sa inyo ng maganda sa kabila, kaya kayo nagpaalam. Ayun, madali lang yun mga brad. Madaling maghanap ng trabaho pagka ganun lang ang mo. Saka yung violation, pag mayroon ka dyan, mahirapan ka maghanap ng trabaho. Accident, lalo na accident mga brad, pag may history ka nyan, mahirapan kasi ayaw nilang mag-hire doon kasi malaki mga brad ang binabayaran nila sa insurance para sa iyo. Para i-hire ka lang, charge sila ng malaking insurance. Malaki ang bayad kasi may history ka ng mga violation at accident na rin mga. Kaya hindi sila nag-hire ng gano'n. Iiwasan yun mga brad. Kaya namang iwasan yun Katulad sa akin, mula nung pasukin ko ito mga brad, magna 9 years na siguro ako dito. Mula nung mapasukin ko to, hindi ako nagkatikit, hindi ako na-accident. May isang beses na nangyari pero sila ang bumangga dyan sa likod ko. Sila may kasalanan. Yung required pa dito brad, yung magsuot ka ng boots. Saka itong vest nasuot ko mga brad, itong yellow, green. Kahit naman pula, okay naman yan basta may vest ka. Kasi pag wala kang vest,
hindi ka papapasukin sa bawal yun sa papasok ka sa mga facility ng pipikapan mo o dideliveran. Required yan mga brad. Kaya ako ginagawa ko, pag alis ko sa bahay, suot ko na yan, pubarin ko na pagdating ko rin sa bahay. Orange pala yan. May pula, may blue ring nga ako nakikita eh. Pero depende yan sa facility na papasukan mo eh. Orange, yan. Yung mga nag-OTR mga brad, over the road kung tawagin, ang ginagawa nila mga brad, kasi ang dala nila hindi ganito, day cab to. Itong dala kong tractor, day cab kung tawagin to. Kasi dito lang to sa pang local lang to, truck na to. Pero pagka nag-over the road ka mga brad, may sleeper yun. Malaki-laki yun, mahaba-haba dito. May mga aparador ka dyan, mayroon kang higaan dyan, may rip ka dyan. Yun yung pang OTR, yung pang may tulugan ka dyan. Ang ginagawa ng iba, may dalang galon. Ayun, may time ka talaga eh. Pwede kang umihi dyan, punta ka sa likod ng truck mo, ka sa loob. Kaya may dala kang galon. Yun nga lang, pagdating sa truck stop, itatapon mo yun. Huwag mo na naman hintayin na mapanis masyado kasi hindi na maganda. Kailangan pag hinto mo sa truck stop, kailangan tapon no? Pero pag local, hindi na kailangan kasi siguro naman yung mga 100 miles na tatakbuhin mo eh, o 200 kayang pang magtiis. Di kung pagdating mo sa facility dideliveran mo, di doon ka na lang magbawas. Napapansin nyo mga brad, halos walang truck na tumatakbo, tayo lang. Marami kasing mahigpit na sila ngayon sa, lalo ang California yata, hinigpitan masyado. Pag pumupunta sa OTR, may mga checkpoint na mga brad na checkpoint na sila, sinisita. Kailangan, marami kasing driver dito mga brad na wala talaga kahit na basic na English, wala eh. Wala talaga ni isang words. May mga pinapayad nila yon mga brad, inaalis nila yon, hinuhuli. Mga papilis, mga walang papel na hinuhuli na yun mga brad, hindi na pinagdadrive. Kaya napansin mo yun, kulang na yung mga truck na stranded sila doon sa mga checkpoint, tapos hindi na nakakabalik kasi yung driver hinuli na. Ano to, 215 north tayo. Route truck to mga brad. Talagang dapat maraming truck dito. Eh hindi ko lang alam kasi mga nakaraang kasing araw, lalo kahapon, medyo malakas ang hangin. Baka naman nagpahinga. Baka malakas pa ang hangin ngayon sa Rialto, doon sa NRT. Kaya malakas na hangin dyan lagi. Karamihan nandyan ang hangin eh. Ang dala pa naman natin mamaya mga brad, empty. Kasi pag rinap natin to dyan sa Perez, ito Perez na to eh, exit na tayo dyan sa unahan. Pag drop natin ito mga brad, ang kukunin ko empty. Kaya delikado pag mahangin, pag empty ang dala mo.
umaangat yan mga brad eh. Kaya minsan pagka alam mong malakas ang hangin, hanap ka ng room para tumabi muna. Emergency ka, mahirap na baka sagi tayo, matumba tayo, kawawa naman yung matutumbahan. Mabigat yan, kahit empty mabigat yan. Pipi ang maliit na sasakyan dyan kahit empty yan. Kasi ang kikwintahin mo dyan mga brad, yung takbo mo yung takbo saka yung hangin. Alam mo ba, ang hangin 30 miles per hour, tumatakbo ka ng 60, 90 miles per hour ng total nun. Pwede kang itaob na nun mga brad. Kaya kailangan malakas ang pakiramdam. Sorry. Sa umaga kasi malamig pang mahangin. Kaya medyo na-allergy tayo. Medyo mahangin na rito mga brad. Kaganyan na ramdaman mo, medyo mahangin na. Ilaylo ka. Exit na tayo rito mga brad sa Ramona. See that? Narinig mo yung mga kapatid? Pag na steep line ka pag nasagasaan yung line na yan mga kapatid, narinig yung ingay na yun. Ito ang ginagawa ko mga brad, uunahin ko munang tanggalin ito kasi minsan nakakalimutan ko Yan, bago ko ito ibababa. Kasi minsan, pag binaba ko to at nirelease ko, nakakalimutan ko yung wire na yun. Kasi sira mga brad. Abala tayo. Kaya pagbaba ko, yun na kaagad ang pinatanggal ko. At least wala ka nang iintindihin mga brad. Drop lang natin yan. Kunin na natin yung isa 24. Five 7473. Yan, minsan pag atras mong ka ng mga brad pag kayo napasok ng ganito, pag atras po minsan ibang trailer pa lang natutukan. Kaya pag clank nyan mga brad, pag hook up nyo, i-check nyo pa rin kung tama yung trailer. Pag loaded kinukuha nyo. Ito empty lang, pero parang loaded. Maririnig nag-clock na mga brad. Ibig sabihin lock na yan. Itatag mo pa yan mga kapatid. Kapit na yan. Ngayon, bago natin hilahin ito mga brad,
24. Checkin muna natin kung walang basura. Kasi mahigpit dun sa pipick upan natin mga brad. Minsan may mga basura, ipalilinis pa sa'yo. Wala eh. Checkin lang natin dito kung flat. Siya may basura mga brad. Ayan. Alis natin yung basura dahil minsan doon sa pipick upan masilan. Chine-check lang. Ganyan lang yan mga brad. Yan, bago na natin tataas itong leg. Kasi kailangan checkin nyo muna mga brad bago nyo itataas to, kasi mahirap yung minsan mahirap yung pala loaded, yung pala kukuha bababa ka na naman. Yan mga brad. Doon na natin gawin sa labas. Kaya ganito mga brad na maliit na facility, kailangan huwag kayong tatagal. Alis kayo kaagad, labas kayo kagad, kasi pag nagkasabay-sabay rito, magkakahirapan kayo rito. Maabala sila, maabala ka rin. Sila do. Yan, NRT ang truck na yan. Doon tayo pupunta sa kumpanya yan. Sige mga kapatid, papaalam muna ako at ako'y susubo lang ng pananghalian. Maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa mga vlog ko. Sige po mga kapatid, paalam muna ako. Bye bye na.